Ang nakakakilabot na kasong ito ay naganap sa dating Soviet Union mula taong 1979 hanggang 1980. Pag-usapan natin si Nikolai Zhumachyov, isang pangalan na kalaunay iuugnay sa ilan sa mga pinakakatakot-takot na krimen sa kasaysayan ng Kazakhstan. Ipinanganak sa lugar na ngayon ay kilala bilang modernong Kazakhstan, si Nikolai ay nag-iisang anak na lalaki sa 4 na magkakapatid mula sa isang pamilyang manggagawa. Sa unang tingin, karaniwan ang naging kabataan niya. Inilarawan siya ng mga nakakakilala sa kanya noong bata pa siya bilang magalang, matalino at tahimik, walang palatandaan ng kaguluhan. Matapos makapagtapos ng pag-aaral, sumailalim si Nikolai sa sapilitang serbisyo militar sa hukbong sandatahan ng Soviet, isang obligasyon ng kabataang lalaki noon. Pagkalipas ng 2 taon, natapos din ang kanyang serbisyo. Nagsimula na siyang bumuo ng mga pangarap para sa kinabukasan. Sinubukan niyang makapasok sa kolehiyo, ngunit tinanggihan siya. Sinubukan niya ring maging lisensyadong truck driver, pero nabigo din siya. Ang mga kabiguang ito ay unti-unting nagpabigat sa kanyang kalooban. Dahil walang malinaw na direksyon sa buhay, si Nikolai ay palipat-lipat ng trabaho. Nagtrabaho siya bilang mangingista, electrician, bulldozer operator, freight handler at kalaunay bumbero. Kahit hindi siya tumatagal sa trabaho, palagi siyang maayos manamit, malinis at maayos magsalita. Pero sa likod ng maayos na panlabas na anyo, may madilim na lihim na unti-unting lumalalim. Isang bagay ang nagpa-attract sa kanya, ang kanyang mga ngiping bakal. Matapos masira ang kanyang harapang ngipin sa isang suntukan, pinalitan nito ng pustisong pilak. Dahil dito, binansagan siyang metal fang ng mga tao sa mga sumunod na taon. Habang tumatanda, tila ba si Nikolai ay normal, palakaibigan at madalas makipagrelasyon sa mga babae. Pero sa kaibuturan ng kanyang isipan, nagsimulang mabuo ang matinding galit at pagkamuhi sa kababaihan. Para sa kanya, ang mga babae ay mababa ang moralidad, mahina, at sa paglipas ng panahon, lalong lumala ang madidilim niyang paniniwala. Noong 1977, si Nikolai ay nahawa ng 2 seryosong sakit na nakukuha sa pakikipagtalik, ang syphilis at trichomoniasis. Ang mga karanasang ito ay hindi lamang masakit sa katawan, kundi lubos na nakaapekto sa kanyang pag-iisip. Mula noon, ang kanyang galit ay tuluyang lumalim, at dito na nagsimulang mabuo ang karumal-dumal ng mga ideya na hindi na niya napigil ang isakatuparan. Ayon sa naging salaysay ni Nikolai sa mga otoridad, naniniwala siyang ang pagkakaroon niya ng mga nakakahawang sakit ay lubos na nakaapekto sa kanyang isipan. Doon daw siya nagsimulang bumuo ng mapanganib na mga ideya. Inisip niya na ang kanyang paghihirap ay galing sa mga babaeng may immoral na pamumuhay, lalo na yung mga babaeng nagbebenta ng aliw. Sa paglipas ng panahon, ang mga kaisipang ito ay lumalim pa, umabot sa punto ng madidilim na pantasya ng karahasan at pagtapos ng tao. Sinabi pa ni Nikolai na kapag siya ay kumakain ng laman at umiinom ng dugo ng mga babae, ito raw ay nagpapadalisay sa kanya at ang nagbibigay ng di pangkaraniwang lakas na para bang siya magiging higit pa sa tao. Sa bandang huli ng dekada 70, tila ba tahimik at normal ang kanyang buhay. Isa siyang bombero, kilala sa komunidad bilang maaasahang lingkod bayan. Pero sa likod ng trabahong yun, siya ay adik sa pangangaso. Sanay siyang magbantay, magsubaybay at tumapos ng hayop sa kagubatan. Pero unti-unting nagbago ang iniisip niyang biktima. Hindi na hayop, tao na. Para sa kanya, ang malalayong kabundukan sa paligid ng kanilang baryo ay naging perpektong lugar para sa isang nakamamatay na laro ng maninila at biktima. Bagamat hindi pa siya opisyal na na-diagnose noon, kalaunan ay matutuklasan na si Nikolai ay may malubhang schizophrenia, isang kondisyon na bumabaluktot sa kanyang pag-unawa sa tama't mali. Mula taong 1978 hanggang unang bahagi ng 1979, tahimik siyang naghanda para sa isang serye ng karumal-dumal na krimen. Ang una niyang biktima, January 24, 1979, si Nadisha Erak, 17 taong gulang, ay naglalakad pa uwi sa pamilyar na daan sa probinsya. Isang miyembro ng Seventh-day Adventist Church, tahimik, mabait at may pangarap na maging guro. Ngunit para kay Nikolai, wala sa lahat ng ito ang may saysay. Habang papalubog ang araw, sinundan ni Nikolai si Nadisha. Tahimik, walang ingay. Pagdating sa tamang sandali, bigla niya itong sinunggapan.
Hinila niya ito sa gilid ng daan, tinakpan ng bibig at dahil sa pagtutol ng dalaga, nilaslas niya ang leeg nito gamit ang kutsilyo. Pagkatapos lumuhod siya sa tabi ng katawan at uminom mula sa sukat. Inakala niyang ito raw ay magbibigay sa kanya ng kapangyarihan. Nang may humintong bus sa malapit, tumigil siya. Pinunasan ng mukha at humiga sa tabi ng bangkay gamit ang kanyang coat para magpainit. Pagkaalis ng bus, hinila niya ang katawan ni Nadisha palayo sa may masukal na bahagi ng kagubatan. Doon kinuha niya ang kutsilyo at hiniwa ang mga laman ng hita, binti at balakang. Ibinalot niya ang laman sa tela at dinala pa uwi para lutuin at kainin sa loob ng halos 1 buwan. Kinabukasan, natagpuan ng mga taga-paryo ang katawan ni Nadisha, isang malalim na sugat sa puso ng komunidad. Nagsimula ang investigasyon, ngunit dahil sa kawalan ng ebidensya, walang natukoy na salarin at muling nakaligtas si Nikolai. 3 buwan nang lumipas sa April 1979, ang kanyang biktima naman ay si Anna Marinova, 70 taong gulang, isang minamahal na lola sa baryo ng Fabretini. Laging nakikitang nagpapakain ng ipon o namimigay ng candy sa mga bata. Ngunit kay Nikolai, wala ring halaga ang kabutihan. Nag-abang siya sa damuhan sa gilid ng daan, nakasilip sa dilim. Pagdaan ni Anna, inambush niya ito, tinaga sa leeg at muli niyang ininom ang dugo. Muli ring pinagputol-putol ang katawan ni Anna. Kinabukasan, natagpuan siya ng mga taga-paryo. Duguan, putol-putol at wala ng buhay. Noong gabi ng June 21, 1979, isinagawa ni Nikolai ang isa sa kanyang pinakamalupit at nakakakilabot na krimen. Sa isang maliit at payapang baryo, pinasok niya ang tahanan ni Alina Ivanova, isang 65-year-old na ginang, kilala sa komunidad bilang mapagbigay at mabait. Kasama niya sa bahay ang kanyang anak na si Lita, 32 years old, masayahin at puno ng sigla. Mula pagkabata ay hindi na sila nagkahiwalay ng kanyang ina. Gabi ng krimen, gumalaw si Nikolai sa loob ng bahay na parang anino. Tahimik, walang ingay, walang hapag. Una niyang nilapitan si Elena. Nilas-alas niya ang lalamunan at pagkatapos sunod-sunod na saksak ang kanyang inunday. Sumunod siya sa kwarto ni Lita at doon, inulit niya ang parehong karumal-dumal na paraan. Pero hindi lang pala silang dalawa ang naroon. Naroon din ang bata, anak ni Lita. Sa gitna ng katahimikan, nagising ito sa kakaibang ingay. Pero hindi siya lumabas. Tahimik siyang gumapang at nagtago sa loob ng aparator. Halos hindi humihinga. Pumasok si Nikolai sa loob, tumingin sa paligid. Ngunit dahil sa katahimikan ng musmos, hindi niya ito napansin. Matapos ang ilang saglit, lumabas si Nikolai sa kwarto. Hindi niya alam na may nakakita na pala sa kanya. Pagbalik niya sa ibang silid, sinimula na naman niya ang kanyang ritual ng pagputol at paglapas tangan sa katawan ng mag-ina. 6 na araw ang lumipas, may panibagong biktima na naman. Si Valentina Proscheska, 23 years old. Masayahin, may pangarap lumipat sa lungsod para sa mas magandang kinabukasan. Pero ang mabait na anyo ni Nikolai ay panlilinlang lang pala. Inanyayahan niya si Valentina sa kanyang bahay. Nag-inuman sila, nagkwentuhan. At nang akala ni Valentina ay may romansa, biglang nag-iba ang anyo ni Nikolai. Habang sila'y magkalapit sa kama, sinakal niya ito hanggang mawalan ng malay at tulad ng dati, pinukutan, uminom ng dugo at pagkatapos pinagputol-putol ang katawan. Ang ilang parte ay isinilid sa mga pareles. Ang mga buto naman ay ibinaon niya sa kanyang bakuran. Hindi alam ng kahit sino kung ano ang nangyari kay Valentina hanggang sa umamin si Nikolai makalipas ang ilang buwan. Noong August 21, halos mahuli na siya ng mga otoridad. Nakipagtalo siya sa kapwa bombero at sa init ng sakutan, binaril niya ito. Bagamat hindi namatay ang biktima, naaresto si Nikolai. Ngunit matapos ang pagsusuri, siya'y idinaklarang baliw, may schizophrenia. At sa halip na makulong, pinalaya siya matapos ang maikling pananatili sa isang mental hospital. At pagkalaya pa lang, binalikan niya agad ang kanyang mga karumal-tumal na gawain. November 8, 1980, muling umatake si Nikolai. Ang biktima si Tatiana Garova, 26 years old. Isang masayahing babae na hindi kailanman mag-ahakalang ang lalaking malinis at magalang ay may madilim na lihim. Nang silang dalawa na lang ni Nikolai, bigla siyang inatake nito, brutal, walang awa. Gamit ang kutsilyo at palakol, pinaghihiwa ni Nikolai ang leeg ng dalaga habang ito ay buhay pa.
At habang si Tatiana ay unti-unting nawawalan ng buhay, uminom muli si Nikolay ng dugo. Nang tuluyan ng nalagutan ng buhay si Tatiana, pinagputol-putol niya ang katawan nito, tinanggal ang mga lamang loob at niluto ang puso at bato. Ikinuwento niya sa mga investigador na kinain niya ang laman ng babaeng niyon ng halos isang buwan. December 13, 1980, pinili niyang umatake muli. Ngayong araw ay kaarawan ng kanyang lolo. Ang biktima ay si Balea, 22 years old. Nilasing niya ito, nilapastangan sa tinapos. Pagkatapos ay ginawa niyang pilmeni ang kanyang laman, dumpling na may laman ng tao. 5 araw lamang ang lumipas, nagdaos siya ng dinner party. Kasama si bisita si Zoria Slivka, 27 years old, at 2 lalaki. Kumain sila, uminom at nagtawanan. Hindi nila alam ang kinakain nila ay karne ng tao. Pagkalipas ng ilang oras, isinama ni Nikolay si Zoria sa isang silid at doon inulit niya ang karumal-dumal na ritual. Ngunit nagduda ang mga bisita kung bakit ang tagal ni Zoria, kaya't sumilip sila sa silid at ang bumungad sa kanila, si Nikolay hubad balot sa dugo at may hawak na kutsilyo. Pinagputol-putol niya ang katawan ni Zoria. Nasa ibabaw ng mesa ang ulo at ang mga laman loob nito nakalatag. Nagpalahaw ng sigaw ang 2 lalaki at tumakbo palabas ng bahay. Ngunit sumugod si Nikolay, may dalang palakol, hinahabol sila sa dilim. Sa kabutihang palad, hindi sila naabutan at doon nagsimula ang pagbagsak ni Nikolay. Sa gabi rin yun, matapos tumakas ang 2 lalaking bisita, agad na rumisponde ang mga pulis sa bahay ni Nikolay. Ang natanggap nilang ulat ay nagsasabing may naganap na karumal-dumal na krimen. Pero kung ano ang bumungad sa kanila, mas malala pa sa kanilang inakala. Ang buong sala ay basang-basa ng dugo, mula sahig hanggang dingding. Sa loob ng refrigerator may nakatagong laman loob ng tao. At sa isang hiwalay na silid, natagpuan nila ang pinukot na ulo ng nawawalang biktima. Habang iniimbestigahan ng mga pulis ang lugar, lumitaw si Nikolay. Hubot-hubad, balot ng dugo ang buong katawan. May hawak pa siyang palakol at kutsilyo. Sandaling natigilan ng mga pulis, tila na-paralyze sa tindi ng eksena. At sa saglit na pag-aalinlangan na yon, tumakbo si Nikolay. Tumakbo siya palabas ng bahay, papasok sa kadiliman ng gabi. Bitbit ang kanyang sandata, naglahong parang multo sa dilim. Hindi na nag-aksaya pa ng oras ang mga pulis. Agad nilang inilunsad ang malawakang paghahanap. Tumawag sila ng backup, gumamit ng tracking dogs at military reinforcement. At sa kabutihang palad, naaresto rin nila si Nikolay kinabukasan. Natagpuan siya sa bahay ng isang kamag-anak sa kalapit na bayan. Sa pagkakataong ito, hindi na siya nanlaban. Mula roon, sinimulan na ng mga investigador ang masusing pagkalap ng ebidensya. Sa bahay ni Nikolay at sa mga kalapit na ari-arian, natagpuan nila ang mga gamit ng mga nawawalang babae. Mga gamit na tugma sa mga kaso ng pagkawala mula pa noong 1979. Nang tanungin si Nikolay, agad siyang umamin. Walang bakas ng pagsisisi, walang emosyon. Inisa-isa niya kung paano niya pinipili ang biktima, paano niya tinatapos at paano niya niluluto ang katawan. Tila parang nagkukwento lang siya ng ordinaryong araw. Ayon sa kanya, ang mga biktima raw niya ay mga babaeng immoral na para bang siya ay isang tagapaglinis ng lipunan. Pero napakabilis nitong pinabuluanan ng mga investigador. Mabubuting tao ang karamihan sa kanyang mga pinatay. Guro, ina, mga aktibo sa simbahan, mga walang kinalaman sa kanyang sinasabi. Ayon sa mga psychiatrist, si Nikolay ay may matinding schizophrenia, isang kondisyon na nagpapalabo sa kanyang pag-iisip at nagpapalakas ng kanyang mga delusyon. Pero kahit na may sakit sa pag-iisip, hindi maitatangging planado at sistematiko ang kanyang mga krimen. Sa tulong ng kanyang malamig at detalyadong pagkukwento, naisama ng mga pulis ang mga unsolved cases mula pa noong unang bahagi ng 1979. Tinukoy niya ang mga eksaktong lugar ng krimen. Ipinakita kung paano niya hinihiwa ang katawan. Ang precise at consistent na detalye ay nagpatunay ng kanyang malamig na kalkulasyon. May mga bulong-bulungan na baka mas marami pa siyang binawian ng buhay. Mga biktimang hindi na natagpuan o kaya'y hindi na makilala dahil sa tindi ng pagkakapinsala. Pero sa opisyal na talaan, 7 lang ang kinilalang biktima batay sa konkretong ebidensya. Isa sa pinakamahalagang bahagi ng investigasyon ay ang testimonya ng 2 lalaking nakatakas sa bahay ni Nikolay. Bagamat binalot ng trauma, naging malinaw at tugma ang kanilang salaysay.
Ang kanilang tapang sa pagsasalita ang naging susi sa paghahatol kay Nikolai. Sa kabila ng lahat, piniling huwag isapubliko ng mga otoridad ang kabuuan ng kaso. Baka raw kasi magdulot ito ng malawakang takot at histerya. Kaya patuloy ang investigasyon sa likod ng mga saradong pinto. Pero sa labas, kumalat ang mga kwento. Isang lalaking pumapatay, umiinom ng dugo at naniniwalang may kapangyarihang taglay ang laman ng tao. Tinawag siya ng mga tao bilang Metal Fang dahil sa kanyang metal na pustiso. Pilak na ipinalit sa nawalang ngipin noong bata pa siya. December 1981, kumarap sa korte si Nikolai. Hindi na isyu kung siya guilty, lantad na sa lahat. Ang tanong, may pananagutan ba siya sa batas kung siya ay masakit sa pag-iisip? Tahimik ang korte, walang sigawan, walang emosyon. Tanging ang mga larawan ng bangkay, mga ulat ng doktor, at ang malamig na tinik ni Nikolai ang laman ng silid. Tahimik lang si Nikolai, walang reaksyon. Minsan pa nga, kinukurik pa niya ang mga detalye ng kaso habang pinipresenta ng prosecutor. Parang ipinagmamalaki pa niya ang katumpakan ng mga ulat tungkol sa kanyang sariling kasamaan. Habang patuloy na binabasa ang mga ebidensya, nananatiling tahimik at walang emosyon si Nikolai. Minsan tumatango lang siya, kinikilala ang ilang detalye, pero hindi kailanman nagpakita ng pagsisisi. Sa ilang bahagi ng paglilitis, kinukorek pa niya ang mga prosecutors. Minsan daw may mali sa mga pagkakabanggit ng petsa o lugar. Ipinapakita nitong kabisado niya ang bawat bahagi ng kanyang karumaldumal na kwento. Isa sa pinaka-importanting bagay ng paglilitis ay ang psychiatric evaluation na isinagawa ng mga eksperto. Ayon sa kanila, si Nikolai ay may matinding schizophrenia, isang kondisyon na nagpapasama sa kanyang pananaw sa realidad at nagpapahina sa kakayahan niyang maunawaan ng tama sa mali. Dahil dito, nagpasya ang korte na hindi siya maaaring panagutin sa ilalim ng batas ng Soviet Union. Sa halip na makulong, siya ay pinag-utos na ikulong habang buhay sa isang high-security psychiatric facility. Sa unang mga buwan, mahigpit ang kanyang pagkaka-confine. Naka-monitor siya 24/7. May regular na gamot at mahigpit na treatment plan upang pigilan ang kanyang violent tendencies. Pero hindi doon nagtapos ang kwento ni Metal Fang. August 1989, isang nakakagulat na insidente ang yumanig sa mga otoridad. Nakawala si Nikolai. Nakatakas siya habang inililipat siya sa ibang pasilidad. Natatakot ang mga otoridad na magdulot ito ng takot sa publiko. Kaya't hindi nila agad isinapubliko ang pagtakas. Sa halip, naglunsad sila ng malawakang manhunt na umabot sa iba't ibang rehiyon ng Soviet Union. May mga sundalo, KGB, search dogs at aerial surveillance, pero walang bakas ni Nikolai. 2 taon siyang nagtagong mag-isa sa kabundukan, buhay sibilyan, kumakain ng mga hayop sa gubat, nagpapalit-palit ng hitsura, walang iniwan na bakas. Hanggang sa isang araw, nagpadala siya ng liham sa dati niyang kakilala. Sa sulat, sinabi raw niya na nasa Moscow na siya. Nang matagpuan ng mga pulis ang liham na ito, agad silang nabahala. At tulad ng kinatatakutan nila, nangyari nga. July 28, 1990, nakilala ni Nikolai si Golmer Maratova, isang 24 years old na estudyante sa university. Nagpakilala siya gamit ang peking pangalan at pinagkatiwalaan naman siya ng dalaga hanggang sa maya-aya niya ito sa isang liblib na lugar at doon walang awa niya itong tinapos. Binawian niya ito ng buhay, pinukutan at muli ginamit ang bangkay. Ilang araw matapos ang insidente, natagpuan ang katawan ni Golmer at ayon sa pulisya, walang dudang si Nikolai ang may gawa. Pero hindi siya perpekto. Sa pagod ng pagtakas, nagnakaw siya ng tupa sa isang baryo. Nagkunwari siyang isang inchik na nagngangalangyang. Pero hindi naniwala ang lokal na otoridad. Tumawag sila sa mas mataas na opisina. At sa kaunting investigasyon, natukoy nila ang totoo. Si Yang ay si Metal Fang. Muling dinala si Nikolai sa isang psychiatric facility kung saan siya ay nananatiling nakakulong hanggang ngayon. Sa pagdaan ng panahon, naging simbolo si Nikolai ng madilim na kasamaan na nakatago sa anyong tao. Paminsan-minsan kumakalat ang mga chismis na muli raw siyang nakalabas. Noong January 2016, kumalat ang isang viral na balita na nakalaya raw ulit si Metal Fang. Pero napag-alaman na ito isang hoax lamang, isang internet panic. Ngunit ipinakita nitong kahit ilang dekada na ang lumipas, kinatatakutan pa rin ng kanyang pangalan. Sa ngayon, si Nikolai ay nananatiling nakakulong sa isang high-security psychiatric hospital sa Kazakhstan.
At ang kanyang kwento ay nananatiling paalala na ang tunay na dilim ay maaaring nakangiti sa ating harapan. Ano po ang tingin niyo sa kasong ito? Baliw nga ba talaga si Nikolai? O isa lang talagang walang awang mamamatay taong babae lang ang gusto? Ibahagi niyo po ang inyong mga saloobin at opinyon sa comment section sa ibaba. Ito lang po para sa araw na ito. Maraming salamat po sa panonood. Sa muli, mag-ingat po tayong lahat. Paalam!